Hindi lang pamahalaan ang apektado, mas matindi ang magiging epekto nito sa mga pamilya ng overseas Filipino workers. Yan ang naging pahayag ng Malacanang sa pinaplanong Zero Remittance Week ng OFWs na taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang buong detalye ay hahatid ni Jap Regala. Kung sila po ay mauudyukan man mga ganitong klaseng panawagan at pagsasagawa ng mga activities laban sa gobyerno, hindi lamang po ang gobyerno ang maapektuhan, kundi mismo ang kanilang pamilya. Iyan ang sagot ng Malacanang hinggil sa mga panghihikayat sa overseas Filipino workers o OFWs na huwag magpadala ng kanilang remittances sa Pilipinas bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, marami ang hindi makikiisa rito. Nakita ko po sa ibang mga comments na yung mga ibang OFWs ay sinabi nilang hindi sila lalahok dahil magugutom ang kanilang pamilya. Maaapektuhan ang pamilya nila kapag sinunod nila ang zero remittance. Nagpaalala rin si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pag-isipang mabuti kung gagawin nila ito. Aniya, ang bawat aksyon ay may kaakibat na epekto. Paano kung halimbawa ay suspendihin ang mga pribilehiyong ibinibigay sa kanila? Binigyan din ni Castro na mayroong mga pribilehyo ang mga OFW tulad ng hindi pagpapataw ng buwis sa kanilang kita, hindi pagbabayad ng travel tax, documentary stamp tax at airport fees at hindi kailangan magsumite ng income tax return. Lahat ng ito ipinagkaloob sa kanila ng Kongreso sa pamamagitan ng mga batas na ipinasa. Ayon sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa $38.34 billion ang kabuuang personal remittances ng mga OFW noong 2024. Nasa $3.24 billion naman ang naitalang personal remittances nitong Enero. Samantala, nag-iwan ng paalala ang palasyo para sa mga OFW. Hindi po tayo kalaban. Magkakakampi po tayo, pare-pareho po tayo mga Filipino. Siguro magmasid lamang sila at iwasan na maniwala sa mga fake news. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jap Regala, Congress News.